Tahimik na ng bahay natin mga angkol. Wala na dito yung mga anak natin. Ito. Karating ko lang, hinatid ko yung anak ko sa Manila. Saing muna tayo. Tapos meron tayo dito ng ulam na tilapia. Ayan. Gawa lang tayo ng buko mga angkol. So yun, mag-isa lang tayo dito mga angkol. Yung anak natin panganay na lalaki, umuwi na din. Yung anak kong babae na bunso, inatid ko na rin kanina. So ganito yung pakiramdam na mag-isa na ulit mga angkol. Nakakamiss yung mga bata. Talaga yung babae ko, inatid ko na kasi yung bunso kong babae, inatid ko na kasi iyak na iyak sa gabi. Naawa naman ako. So, yung anak kong lalaki mga angkol, baka pumunta siya dito pagkatapos ng pictorial nila sa school kasi hindi pa nakaka-graduate. So kukuha pa daw siya ng card. So hindi rin sigurado kung kailan. Pero gustong-gusto niya rito. Ayan, ganito pala ang pakiramdam mga angkol. Pagka nakasama mo yung... Kasi ito yung first time na nangyari. Naglakihan yung mga anak ko na ngayon ko lang sila nakasama ng isang linggo. Isang linggo ko nakasama yung anak kong pangalan na lalaki. Isang linggo din yung bunso na babae. So wala tayong taga-video mga angkol habang nagpapakain ng mga hayop. So ganun talaga. Tiis lang, tsaga lang tayo mga angkol. Ang mahalaga kahit konting panahon lang nakasama natin yung mga anak natin. Lalo na ako. Tagal ko na hindi nakakasama yung mga anak ko mga angkol. Ito lang, itong bakasyon ko lang na to mga angkol, nakasama ko yung dalawang anak ko. Kaya napasalamat na ako sa Lord, nakasama ko sila. Kahit maiksing araw lang, isang linggo lang. Kaya nakakalungkot, mag-isa naman tayo. Kain muna ako mga angkol. Kain tayo mga angkol. Ulam ko ay tilapia galing doon sa palasdaan ng tita ko kahapon. Nakakalungkot mga angkol. Ating kasama. Ito yung nakakamiss talaga mga angkol. Sa tagal-tagal ko nag-abroad, ngayon lang ako nakaramdam ng homesick ulit na ganito. Siguro dahil nakasama ko yung mga anak ko, lalo na yung babae. Pag natutulog, may yakap ako mga angkol. Kaso ang problema, kagabi umiiyak, hinaawa ko. Nahanap niya si mami niya. Wala, ganun talaga kasi nga 6 years old pa lang, 6 na taon pa lang yun. Kaya nagdesisyon ako na ihatid na lang muna. Kasi naawa ko sa kanya, gabi-gabi lang umiiyak. Minsan hating gabi nagigising, umiiyak. Naawa ko. Sa susunod na bakasyon na lang uli natin kukunin mga angkol yung anak natin. Nakakamiss yung pakiramdam na kasama mo yung mga anak mo. Napakasarap, masaya. Kahit konting panahon lang mga angkol, sarap sa pakiramdam. Pero sa totoo lang, nakaka-homesick talaga mga angkol. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, yung nalungkot ako. Kasi wala na yung anak ko maingay. Wala na yung taga-video ko. Wala na yung tanong ng tanong. Daddy, what is that? What the name of this? Habang napapakain ako ng mga hayop mga angkol. So pagkatid ko kanina sa Maynila, sa Batangas ko lang natid. Pagkatid ko mga angkol, umiyak na siya. Kasi gusto niya sumama pagbalik. Eh sabi ko sa kanya, doon na lang muna siya sa mami niya. Kasi nga,
ano dito sa akin, umiyak sa ating gabi. Naawa talaga ako. So yun, pagkatid ko kanina mga uncle, hindi ko na tinignan kasi nga umiyak, naawa ako. Baka pumatak din yung luha ko. Yung kasi yung weakness ko mga uncle, yung bata. Lalo na yung gusto kong babae. So daddy ng daddy, kaya naawa ako. Ayun lang mga uncle. Mawawala din yan. Nawala din yung homesick na yun. Yung ano, pagka-homesick dun sa mga bata. Parang nanibago lang ako kasi tahimik na, mag-isa na ako. Wala nang maingay. Wala nang tanong ng tanong. Tuwing hapon, pinapakain ko, sabay kami kumakain. Mamaya tatawagan ko ulit mga ako. So yun, nandito lang yung video muna natin mga uncle. Nakaka-homesick. Kain mo na mga uncle.